Okay, good day mga ka-Airsoft! Good day mga ka-Bigman! Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa nag-post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamang binibinja. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka mamipat, no, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing lahat ay Tayo dyan. Tumigil. Okay, hello po. Good afternoon mga ka-Airsoft. Ngayon magsama-sama tayo sa isang hapon ng review and unbox na unit ng ating okay, naputol yung ating sounds. Nagkaroon ng problema yata at may technical error. Anyway, ngayon, no, review and unbox tayo ng unit natin ka-Airsoft. Shoutout no, sa ka-Airsoft natin, Sir Jason Angeles of Virac, Catanduanes. Okay, shoutout and good afternoon pa rin sa ka-Airsoft natin na si Bobby Bartolo of Sanchez, Mira, Cagayan Valley. Okay, ito, dalawa sa pinakamalalakas. Ngayon malalaman natin, no? Godfather. Putya, alam naman natin talaga ang karakas ng isang Godfather. Talaga matindi, talaga malakas, no? Alam natin ang karakas ng isang 2011. Talaga malakas, talaga matindi. Okay? Ang Godfather is a 2011 pero ang size niya is 6.0. Kaya naman talaga malakas. Tapos, malakas na siya. Ang FPS niya is 340, 360. Pero, ina-upgrade pa natin into talagang malakas, no? Hindi ko alam, buti na wala yung Godfather fever natin kasi nung nakaraan nape-pressure na ako kasi palakas ng palakas yung upgrade ko ng Godfather. So, ang tendency pag hindi niya nahigitan yung previous na in-upgrade ko, parang ang nangyayari pangit yung pagkaka-upgrade ko. Parang gano'n na nangyayari. Buti nagwakas yun, putya, na-pressure ako. Na-pressure talaga ako ron, no? Kasi, tatlong sunod-sunod na Godfather yon, parang every other day. Kailangan, it's either ma-maintain ko or mahigitan ko. Pag mas bumaba doon sa nakaraan, parang ang nangyayari, hindi maganda. Pero sa totoo lang, hindi talaga maganda yun. Kasi, dapat, i-limit pa rin naman natin yung lakas. Hindi kasi pwedeng palakasin natin ng gusto. Tinitignan din natin kasi yung integrity of the material na ginagamit dun sa unit.
Just imagine, ang rifle ay may FPS na 400, 420. Yung mga stock na malalakas ha. Mga stock yon, walang upgrade yun. Tapos yung mga pistol natin, may higitan pa niya yung lakas ng rifle. Just imagine mo lang yun. Okay? Ngayon, tingnan natin. Actually, ito yung upgrade ko. Hindi ko pa in FPS. Malaman natin mamaya kung gaano kalakas to. Okay? Para sa ating ka-Airsoft from Birak, Catanduanes. Okay, bossing. Ito na po yung unit mo. Yung ni-request mo. The Godfather 6.0 by the KJ Works. What is good and special about this? Discuss ko mamaya sa'yo. Okay? Ngayon, next natin, our gentleman from Sanchez Mira, Cagayan naman. Okay, this is the 2011 Nighthawk version. Tan version, napakaganda, napakalupit. Powered by a 2011. Mukha siyang 1911 with a twist of a 2011. Okay? Maganda siya, malupit dahil unang-una advanced unit to. Okay? This is a unit na pwede mong gawing daily and at the same time, kung mapapansin nyo, di ba? Meron na siyang nakaabang, meron na siyang naka-ready na RMR sight na plate. O, di ba? Pwede na. Ayan, halimbawa, gusto mo siyang i-upgrade. O, ayan. Ipapatong mo lang yan, then i-screw mo, ready na, diretso na. Ayan, di ba? Yung mga iba nagtatanong, yung mga ganito ba, pwedeng lagyan, yung katulad nito, Bomar? Actually, hindi. Malaking trabaho kung ito lalagyan natin. Kasi gagawa tayo ng conversion plate na tinatawag. So, pag gumawa tayo ng conversion plate, medyo magastos po yun. Kasi ibang halaga talaga nun. Magpapamachine shop tayo eh. Magpapamachine shop tayo, then i-convert din natin ito. So, malaking tabasan, masakit sa ulo yun. Kaya, halimbawa yung unit mo ganito, wag mo nang asamin na malalagyan mo ng ganito. I'd rather suggest na bumili ka ng unit na RMR site ready kesa i-convert natin yung hindi naman naka-ready para sa isang RMR site. Okay? Yan. The Nighthawk 2011, napakaganda, napakalupit. Malalaman natin kung ano ang meron to. Maya-maya lang. Okay? So, let's begin. Unahin natin yung... sige, unahin na natin to, no? Unahin na natin to for our gentleman from Sanchez Mira, Cagayan. What is good and special about this tan version, tan color? Okay? Hindi siya naka-optic. Hindi rin siya naka-optic rito. Kung gagamitin mo yung parehas na front and rear sight na nakakabit sa kanya, kung mapapansin nyo, fix yan. Hindi yan na-a-adjust. Okay? Ngayon, dito ka na lang magbabase kung sakaling lalagyan mo nito, mas mapapabuti, mas mapapaganda yung paglalaro mo. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo to, ang taas. Compare mo dito. Ito rin mataas. Compare mo sa iba, mga low profile. Ito, hindi. Nakataas. It is because, para yung dot dito is mag-compensate dito. Pag kasi, mas mababa to, hindi magko-compensate, malilito ka. Ibig sabihin, yung dot na makikita mo rito sa scope mo, dapat i-synchronize mo dito together with your target. Pag ito, mas mababa lang to, let's say mas mababa to, ang problema is stand alone yung dot na nakikita mo rito. Wala kang basihan dito to synchronize. Okay? What is good and special about this? Kasi natin, naka-compensator siya. Compensator is the one holding the barrel para hindi siya magkaroon ng excess movement. Ngayon, itong unit na to, naka-fixed outer barrel na. Okay? Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, at saka, yun lang. Yun lang, ang upgrade niya, 4 lang. Soon, sa mga darating na araw, maglalabas tayo nito ng full upgrade. When I say full upgrade, naka-fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, half up rubber, at saka
big bore nozzle. Pero for the meantime, ang upgrade nito, fixed outer barrel, fine tuning trigger job, hammer protection pad, at saka enhanced nozzle lang. Okay na yun, ha? So ito yung unit natin ka-airsoft from our gentleman from Virac, Catanduanes. Bossing, ito na po yung unit mo. Demo and test fire natin. Okay, good afternoon po. Big man, sabi ni Sir Saldi Bernabe, sorry. Okay, good afternoon, Sir Big Man. Share Dan. Sabi ng ka-airsoft natin, Sir Robert of Manggahan, Pasig. Okay, Sir Robert, dumating na yung mga legendary unit na 2011 na staccato. Baka lang gusto mo mag-avail. Actually, yung binili mong holster fit to ron, ha. Baka lang gusto mo mag-avail kasi meron ka ng 9mm ZZ. This is ang staccato natin is a caliber 45. 2 years on the making yon. Yung nung huling nilabas ko yung staccato, that was 2 years ago. Ngayon, inaasahan ko lalabas last year, bare months, hindi lumabas. Ng Christmas, last year, hindi lumabas. Ng January, hindi lumabas. Ngayon lang lumabas, February. After 2 years na naman to, yung next reissue nito, bossing. Kaya kung gusto mong mag-avail, nako po, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Nakita mo naman yung FPS na ginagawa niya ng mga nakaraan. 460, 470, 450, grabe, animal. Para sa isang pistol na 2011 na magkaroon ng ganong FPS and at the same time, kakayanin ng materials nung unit, napakasarap po nun. Okay? Kaya nasa sa inyo na lang kung gusto niyo mag-avail. Once in a blue moon, once in a lifetime lang lumalabas. Every 2 years, 3 years lang lumalabas kasi ang staccato no? So, kung gusto mo mag-avail, bossing, message mo ka. Yung binili mong holster para sa sisay mo, fit na fit din sa staccato natin. Okay? Ganda niyan, boss, sabi ni Eduardo Mateo. Maraming salamat po, bossing! Okay, mga airsoft, let's begin, no? Okay, number 1, syempre yung unit natin, bago. Kailangan natin lagyan ng silicone oil. Kasa natin, ilock natin manually. Ang ganda nito. Tignan nyo, naka-compensator, oh. Wala lang nga siyang magwell. Pero, kung mapapansin nyo, napakalupit ng unit, no? Okay. Kuha tayong silicone oil. Lagyan natin yung nozzle. Okay, lagyan din natin ito. Slide stopper. Dapat nilalagyan yan, ha? Kasi pag hindi mo nilagyan yan, apupudpud. Tapos, isa pa, na lagi kong binibilin sa inyo, huwag nyo haatakin pababa ang slide. Ang slide stopper. Ang atakin nyo, yung slide. Attack, automatic bababa yan. Ay. Ayaw. Bago pa kasi. Sorry. Medyo maganit pa po, no? Medyo, ayun. Ayan, ha? Ayan, ha? Okay, hatak, then automatic bababa. Pucha, napapahiya ako. Maganit pa kasi. Sorry. Ano ka pa naman? Lagyan nga natin ng oil. Visit to. Ayan, okay. Sorry, maganit pa siya syempre bago pa no? Okay, hatak. Kanina okay na Ayan. Anyway, wag na lang natin hatakin. Pag ganyan, hatak, then medyo tulungan muna natin. Okay, kasi ayaw naman natin mapudpud. Okay, ngayon, kunin natin magazine niya. Ang magazine niya is, this unit is powered by AHI Kappa magazine. So, magazine, press the valve, then spray. Then, dito rin sa ilalim spray. Okay. Mga airsoft, this, akala ko may singaw. This unit is powered only by a 12 kg. Huwag natin lalagyan ng 14 kg. Okay, upside down, then press down. 1, 2. Okay. 2 seconds is enough. Tapos, syempre, request ng ating ka-airsoft. Big man, gusto ko upgraded. Gusto ko malakas. Normal FPS nito, 300 FPS lang.
Tingnan natin kung napalakas natin. Okay, upside down. Ay, hindi, upside down tuloy. Pump tayo, lagyan natin ng bala. Siyempre, gamit tayo ng pang-chrono. Anong ginagamit na bala, Big Man, pang-chrono? Siyempre, walang iba na. 0.20 grams. Okay? Para makuha natin yung eksakto, yung accurate na measurement ng unit. Oh, Lucas, video, fighting! Go! Okay mga Airsoft, bagong unit, the 2011 Nighthawk Tan Edition. Pasok sa chrono test natin. Firing! Firing! Ayaw. 438 FPS. Ang pinag-uusapan natin mga Airsoft, 320, 300 FPS. 430, magkano? 428, 430. Firing! Another one, 438 FPS. 431 FPS. 429 FPS. Ang pinag-usapan natin mga ka-Airsoft ang pinag-usapan natin is sa pang-video. Ang pinag-uusapan natin dun sa FPS natin is 320. Yun ang FPS kasi niyang original. Pero na-upgrade natin into 438 FPS. Napakaganda, napakalakas. Okay? Go! Mga Airsoft, this is a 2011 Nighthawk Edition. Nakita nyo naman, 438 FPS. Na-upgrade natin. Firing po tayo. Firing! Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Napakalupit. Napakasarap. From 300 to 320, na i-upgrade natin ng 438. Ibig sabihin, 100 plus FPS. Kaya ako, sa totoo lang, napakahigpit ko pagdating sa gas. Kung hindi natin ito in-upgrade, tapos pipilitin mong gamitan ng 14 kg, yung 300 to 320, pwedeng pumalo ng 350 to 380 using 14 kg. Pero, in-upgrade natin In-upgrade natin. 12 kg pa rin yung gamit natin, in-upgrade natin, pumalo siyang 438. Kaya, inihigpitan ko kayo, nasabi ko sa inyo, 438, sobra-sobra na yon sa lakas. Gamit lang kayo ng 12 kg. Wag nyo nang gagamitan ng 14 kg kasi mas lalakas pa yon. Baka yung integrity ng unit, ng material na ginamit, masyado nang masira. Masyado nang ma-advance yung wear and tear. Okay? 438 FPS, the 2011 Nighthawk, upgraded. Dito lamang sa Big Man. Okay? So, itong unit na to, ready for packing, and syempre, ready for shipping for our ka-Airsoft from, taga-saan ba to? From, Virac, Catandu, from Sanchez, Mira, Cagayan Valley. Hello, bossing! Ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping! Sa may mga gusto nito, screenshot nyo na. Magandang screenshot nyo na para makapag-inquire na kayo, okay? Maraming salamat po. Next unit natin and for our main event. Wow! I feel good.
Sabi ni Eduardo Mateo, Boss, may store po ba kayo dito sa QC? Wala po, bossing. Pero nagsi-COD po kami anywhere in Quezon City, anywhere in NCR, anywhere in South Luzon, anywhere in North Luzon. Okay, tara. Gusto nyo ng malupit, ibibigay ko sa inyo yung malupit. Mga kayasok, ang nasa aking kamay is The Godfather 6.0 by the KJ Works. What is good and special about this? Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kahalimaw, kung gaano siya katindi. Okay? Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing ito ang pinakamalakas, pero sasabihin ko sa inyo, isa to sa papangarapin nyo dahil isa to sa pinakamalakas na airsoft na pwedeng magkaroon kayo basta nanggaling sa big man. Okay? Kung kung yung ganito nyo hindi sa big man nanggaling, ang FPS nito is around 350 to 380 lamang. Pero dahil nanggaling sa big man, in-upgrade natin ng fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, half-up rubber, at saka enhanced big bore nozzle. O yan, dahil naka-enhanced big bore nozzle na siya. Normally kasi ito normally naka-big bore na to. Big bore na, malaki na. Ine-enhance pa natin. Pag ine-enhance natin yung isang nozzle, nadadagdagan siya ng 30 to 40 FPS. Sa enhancing of nozzle pa lang yan. Paano pa sa tuning? Sa tuning, nagkakaroon ng additional 20 to 30 FPS. O, sabihin mo ng 20 plus 30, may 50 FPS ka na. May 50 FPS ka na kagad. Syempre, dun sa factor pa ng modification na ginagawa natin sa float bulb, sa output bulb, ipunin mo lahat yon. Kaya sumasagat. Okay, no? Kaya antindi. Sa nagtatanong, meron nagtanong dito, Big Ma, pwede mo bang ituro sa akin yung pag-upgrade na ginagawa mo sa mga 2011? Actually, yung pag-upgrade na ginagawa namin sa isang 2011, napakatagal naming inaral. Ang daming unit na nasira. Ang dami naming unit na nawalan ng silbi, nawalan ng saysay. Kasi nagkamali kami. Okay? Ngayon, hindi ko kayang ituro overnight sa'yo na one time na hindi ka magkakamali. Kung kami nga na ang dami na naming spare, dahil nga airsoft shop kami, nagkamali kami, halos ayaw na naming ituloy, halos kumbaga ayaw na naming gumalaw ulit ng unit. Airsoft shop na kami, marami kaming stock. Halos sinukuan na namin. Ikaw pa na isa lang yung unit mo, susugalan mo pang i-upgrade. Hindi ko pwedeng ituro sa'yo, hindi dahil sa nagdadamot ako. Kasi bakit? Yung airsoft mo, baka tuluyan mong masira lang. Tandaan mo to, ang pagiging gunsmith, hindi mo pwedeng aralin in just overnight. Ang gunsmith, continuous learning. Okay? Kaya walang gunsmith na pwede magsabi na, alam ko na yan, matalino na ako, magaling na ako. Walang pwede magsabing ganun. Kasi, iba't ibang models ang dumarating, iba't ibang aral ang kailangan mong i-perform para yung unit ma-master mo. Okay? Kaya kami, hindi naman sa pagyayabang, alam na namin ang kiliti ng bawat pistol. Alam na namin kung saan siya hihimasin, kung anong gagalawin para mapalakas yung isang pistol. Based on our daily experience, based na rin dun sa mga nasira namin na unit. Okay? Kaya, hindi naman po sa nagdadamot. Kaya lang, kasi baka pag tinuro ko sa'yo, hindi mo masundan. Pag hindi mo nasundan, ang tendency, masisira yung unit mo. Pag nasira yung unit mo, anong tendency? Sisisihin mo kami, magagalit ka sa amin. Yung tinuro ni Big Man, wala, nasira lang yung unit ko. O, nasan yung unit mo? Ayun na, nakatapon. O, diba? Pangit naman yon. Kaya, hindi po kami nagdadamot.
It's just that, imposibleng matutunan mo yon overnight. Okay? So, kunin natin unit kasa, ilak manually, spray po tayo sa nozzle. Then, spray po tayo sa slide stopper. Okay. Then, release. Then, rest. Tulad nung kanina, may beaver tail. This is a 2011. Kailangan mape-press mo yan ng palm mo para mag-fire. As well as, at the same time, naka-ambidextrous. Parang yung kanina. Hindi ko lang na-discuss yung kanina, ha? Pero dahil 2011 yung naka-ambidextrous. Okay, mga airsoft? Tandaan nyo, pag sa big man nyo kinuha yung unit ninyo na ganito, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-enhance big bore nozzle, at saka naka-hop up rubber. Okay? This is a full upgrade unit. Meron pa tayong tinatawag na premium upgrade unit. Yun na yung pinakamataas. Pero yung premium upgrade unit, parang magiging too much na. Too much na. Hindi naman sa pag-ano, pero pang nagtatapon na ng pera yon. Yung full upgrade pa lang is enough na. Okay? So, ito yung unit. Ngayon, kunin natin magazine. Kunin natin magazine. Okay, magazine. Spray tayo. Okay, then spray. Okay, then, lagay tayo ng 12 kg. Huwag gagamitan ng 14 kg. 12 kg only. Okay, 2 seconds. Then, syempre, lagay tayo ng bala. Bala na pang chrono is, again, 0.20 grams. Ha? Hatakin pa baba. Put your right thumb here. Okay, mga airsoft, ang pinag-uusapan nating FPS, ha? 320 to 350 to 380. In-upgrade po natin to. Tingnan natin kung ilang FPS ang meron siya ngayon. Okay? Pasok! Wala. Okay, mga airsoft. Chrono test natin. Unit ng ating ka-airsoft from Virac Catanduanes. Firing. Chrono test. First fire. Ilan, Lucas? 500. 504 FPS. 491 FPS. Grabe. 507 FPS. $510 FPS. Isa pa. Ano? Isa pa. Hindi, wag ka. Ayan, wala na. 505 FPS. Picture. Picture lang. Picture. Siguro kita to, ah. Ayan. Ayan, wala na akong magagawa dyan, ha, mga airsoft, ha? Wala na akong magagawa. Basta in-upgrade natin. 505 FPS, 510, yung pinakamalaki. Tama ba ako? 500 No? 505 FPS, grabe na! I feel good. Test fire na natin. Kaya airsoft natin from Virac Catanduanes. Bossing, sigurado mag-enjoy ka rito. Firing! Open slide. Kasi wala na bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. No, kasi ipotok mo. Iba yung pagkakalakas ng pagkakaputok niya. Kung kaya mong papapapak, ha? Kung kaya mo, ha? Pero siyempre, hindi mawawala yung double tap. Pero kung kaya mong papapapak, grabe. Iba lakas niya talaga. Godfather. Iba? No? Ay, nako, nakapako na naman ang isa sa pinakamatinding upgrade.
Unit nating ka-airsoft from Biracat Anduanes, ready for packing and ready for shipping. $505, no? Grabe. Ang tindi nun. Ang tindi! Sabi nga, ang tindi. So, wala tayong magagawa lang. Upgrade. Okay, maraming salamat po sa mga nag-share natin live video. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, share nyo po yung live video natin para malaman ng iba, malaman ng karamihan na dito sa Big One may upgraded na unit na iyong maaasahan. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libang. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.